Walang among maluloko kapag hindi ka pabayang amo. May mga dapat kang gawin na hindi mo ginagawa, na ipinaubaya mo lang doon sa mga kasama mo. Naniniwala ako na hindi sapat na may tamang tao ka, dapat tamang may-ari ka rin ng iyong negosyo. Parang tamang buto sa tamang lupa. Kahit na sila yung mga tamang tao mo, kung ikaw mismo na may-ari ng negosyo ay hindi tamang may-ari o tamang amo sa kanila, lalayasan ka pa rin ng mga tao mo. Kaya sa video na to, share ko sa inyo yung bahagi mo para maging tama kang may-ari ng iyong negosyo. Unang katangian ng isang mabuting amo, paano mo pinapahalaga ang mga tao mo? Kung hindi mo sila pinapahalagahan, paano din nila pahalagahan yung negosyo mo? Kaya kapag wala kang pakialam sa kanila, hindi mo sila binavalue, hindi mo sila nauunawaan, hindi mo sila naiintindihan, lalong-lalo na kung sa mga puntong may mga pinagdadaanan sila, at kapag sila naman ay nakakapag-perform ng maayos, nire-reward mo ba? Kahit yung mga maliliit na bagay na yan ay pagpapakita ng kung paano mo pinapahalagahan ang mga tao mo. Yung bang maramdaman nila na hindi ka lang basta isang amo na nagpapasweldo sa kanila, kundi inaalam mo rin yung kalalagayan nila. Pangalawa, paano ka magtiwala sa kanila? Alam nyo bang isa sa pinakamasarap na pakiramdam ng isang tao ay yung pinapahalagahan mo siya at pinagkakatiwalaan mo siya? Meron nga kaming bagong kasama ngayon na wala pa siyang isang buwan pero inintrust ko na yung isang brand sa kanya. At nakita ko naman kung paano niya mahalin, pahalagahan yung trabaho niya. Bakit? Kasi sa umpisa pa lang, naipakita ko na sa kanila, bagamat ako yung may-ari ng negosyo, mahalaga sila sa negosyo ko at pinagkakatiwalaan ko sila. Kasi kung kaya mong gawin isa, yung pagpapalaki ng negosyo mo, huwag kang magtiwala sa ibang tao, huwag kang magpahalaga sa ibang tao. Kaya mo naman pala eh. Pero kung nakikita mo na hindi ka talaga hindi ka lalago, kapag wala kang mga mapagkakatiwala ang tao, then simulan mong pahalagahan ang mga kasama mo. Iparamdam mo sa kanila na mahalaga sila na bahagi ng iyong negosyo. Tayo bilang isang amo, hindi tayo dapat nahihiya na sabi mga kasama natin na kailangan natin sila, kailangan natin yung tulong nila. Sa totoo lang, kaya wala tayong tiwala sa ibang tao kasi ang totoo nun, wala kang tiwala sa sarili mo. Daan natin na kung ano yung meron tayo, yun lang yung pwede nating ibigay sa ibang tao. Kaya nga kung puno tayo ng tiwala sa ating sarili, alam mo na hindi ka nagpapabaya sa ginagawa mo, sa negosyo mo, magagawa mong magtiwala ng lubos sa ibang tao. In fact, sa lahat ng mga lumaking negosyo, yan yung sikreto nila kung bakit sila lumaki. Ngayon, yung mga iba naman nagsasabi na, nasubukan ko ng tiwala sa ibang tao, pero niloko lang nila ako. Sa totoo lang, walang among maluloko kapag hindi ka pabayang amo. May mga dapat kang gawin na hindi mo ginagawa, na ipinaubaya mo lang doon sa mga kasama mo. Dapat bilang isang amo, maging responsible tayo sa lahat. Lalong-lalo na kapag lumalaki na yung business natin, the more na mas dapat kang maging responsabling may-ari ng iyong negosyo. Pang-apat, minsan gusto nating magtagal yung mga kasama natin. Kaya lang ang tanong ko sa'yo, meron ka rin bang long-term plan para sa kanila? Para magtagal sila? Kasi kung wala naman silang nakikitang magandang future sa company mo, sa negosyo mo, bakit sila magtatagal? Pero kung meron tayong long-term plan para sa kanila, habang lumalaki ang negosyo mo, meron kang laan na promotion sa nila, o kaya naman ay something na mas lalong magpapaganda ng future nila. Naniniwala ako na yung mga tamang tao mo i-stay sa'yo. At lagi nating tatandaan, ang pagbabago at pag-asenso ay hindi biglaan, kundi isang proseso. Kaya become better every day. See you sa next video.